Naranasan niyo na bang mapatingin sa salamin at biglang mapabuntong hininga? Yung pakiramdam na parang ang bilis lumipas ng panahon at ang mga dating sigla at lakas unti-unti nang nawawala. Yung tipong paggising pa lang sa umaga, masakit na agad ang likod. O kaya naman, minsan, hirap na maalala kung saan ba nailagay ang salamin. Hindi ba nakakalungkot isipin na tila bang buhay natin pagdating sa edad ay paurong? Maraming Pilipino ang nakakaranas nito. Ang pakiramdam na tila ba ang edad ay nagdalala ng pasakit, ng panghihina at ng unti-unting pagkawala ng ating sarili. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na hindi ito kailangan? Paano kung may sikreto isang simpleng langis na kayang magbalik ng sigla, ng kaisipan at ng pakiramdam na parang bumabata ka ulit ng 20 taon? Hindi ito gawa-gawa lamang. Hindi ito Ang mga doktor mismo, batay sa mga pananaliksik, ay nagulat sa bisa ng ilang natural na langis na nakakatulong sa atin, lalo na sa ating mga seniors na magkaroon ng bagong lisang life. Sa video na ito, tatalakay natin ang 5 specific na langis na hindi lang nakakatulong sa ating panlabas na anyo, kundi pati na rin sa ating internal na kalusugan. Pag-uusapan natin kung paano ang mga langis na ito ay makakatulong sa ating puso, sa ating utak, sa ating balat, at maging sa ating enerhiya araw-araw. Malalaman ninyo kung paano mga simpleng pagbabago sa inyong dieta ay makakagawa ng malaking pagbabago sa inyong buhay at bakit nga ba ang mga langis na ito ay nagbigay ng pakiramdam sa marami na parang bumata sila ng 20 taon. Huwag kayong bibitaw at panuurin nyo ito hanggang sa dulo dahil mayroon akong ibubunyag na bagay na tiyak na magugulat sa inyo at mapapabago ng inyong pananaw sa pagtanda. Handa na ba kayong muling maranasan ang sigla ng kabataan habang pinapanatili ang karunungan ng inyong edad? Simulan natin sa ating unang langis, ang langis ng oliba. Madalas nating naririnig ang langis ng oliba lalo na sa mga pelikula o mga recipe na galing sa ibang bansa. Pero alam nyo ba kung gaano ito kabisa para sa ating kalusugan, lalo na sa ating mga Pilipino mahilig sa masasarap na pagkain? Ang langis ng oliba, particular ang extra virgin olive oil, ay parang ginto sa botelya. Hindi lang ito masarap gamitin sa pagluluto, kundi punong-puno rin ito ng mga antioxidants at healthy fats na napakaganda para sa ating puso. Narinig nyo na ba yung mga kwento kung bakit ang mga taga-Mediterranean countries tulad ng Greece o Italy ay tila mas mahaba ang buhay at mas malusog pagtanda? Malaki ang papel ng langis ng oliba sa kanilang dieta. Ito ay mayaman sa monounsaturated fatty acids, particular ang oleic acid na tumutulong magpababa ng bad cholesterol, yung tinatawag nating LDL, habang pinapataas naman ang good cholesterol, ang HDL. Ito ay napakahalaga dahil habang tumatanda tayo, mas nagiging susceptible ang ating puso sa iba't ibang sakit. Ang pagkakaroon ng malusog na puso ay nangangahulugang mas maraming enerhiya, mas malakas na tibok ng puso at mas kakayahang gawin ng mga bagay na kinagigiliwan nyo tulad ng paglalaro sa mga apo o paggagala sa labas. Pero hindi lang sa puso natatapos ang benepisyo ng langis ng oliba. Alam nyo ba na ang langis na ito ay napakaganda rin sa ating balat? Habang tayo ay tumatanda, ang ating balat ay nawawala ng elasticity at nagiging mas tuyo kaya mas madaling lumitaw ang mga kulubot. Ang langis ng oliba ay mayaman sa vitamin E, isang malakas na antioxidant na tumutulong labanan ang free radicals na sumisira sa ating balat. Isipin nyo, parang naglalagay kayo ng natural na pampakimis at pampabata sa inyong balat. Pero hindi lang sa labas, kundi pati na rin sa loob. Ang pagdagdag ng 1 kutsara ng extra virgin olive oil sa inyong salad o sa inyong lutuin ay isang simpleng paraan para makakuha ng vitamin E. Kung gusto niyo naman mas mabilis ang epekto sa balat, pwede rin itong gamitin bilang moisturizer. Marami nagpapatunay na ang paggamit ito sa balat bago matulog ay nakakatulong para maging mas malambot at mas makinis ang balat pagkagising. Hindi ba nakakatuwa? Isipin na may isang bagay na sabay na nagpapaganda ng ating loob at labas. Ito ay parang pinagsamang gamot at pampabata, nasa isang botelya lang. Ang susi ay ang consistency. Huwag nating asahan na agad-agad ay magkakaroon tayo ng milagro sa isang beses lang na paggamit. Tulad ng lahat ng magagandang bagay,
Nangangailangan ito ng tiyaga at regularidad. Ngayon, dumako naman tayo sa isang langis na napakalapit sa puso ng bawat Pilipino, ang langis ng niyog o coconut oil. Sino ba naman sa atin ang hindi pamilyar sa niyog na halos ay sagana sa ating bansa? Pero ang tinutukoy ko rito ay ang virgin coconut oil o VCO na hindi dumaan sa matinding proseso at retains ang lahat ng nutrients nito para itong bitamina sa isang bote. Ang virgin coconut oil ay may unique na composition. Ito ay mayaman sa medium chain triglycerides o MCTs na iba sa karaniwang fats na nakukuha natin sa ibang pagkain. Ang MCTs ay madaling i-digest at direkta itong napupunta sa atay kung saan ito ay ginagawang enerhiya o ketones imbes na itago bilang taba sa ating katawan. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao, lalo na yung mga nagpapapayat, ang gumagamit ito. Pero para sa atin na nasa edad, ang ibig sabihin nito ay instant energy boost. Kung madalas kayong nakakaramdam ng pagod o panghihina sa hapon, ang isang kutsarita ng VCO sa umaga ay maaari makatulong magbigay sa inyo ng sapat na lakas para harapin ang araw. Hindi ba ang sarap sa pakiramdam na kahit may edad na ay mayroon pa ring sapat na sigla para makipaghabulan sa mga apo o magtrabaho sa hardin? Bukod sa energy boost, ang VCO ay kilala rin sa kanyang antimicrobial properties. Ibig sabihin, nakakatulong ito na labanan ang masasamang bacteria, viruses at fungi sa ating katawan. Ito ay mahalaga dahil habang tayo ay tumatanda, mas humihina ang ating immune system. Ang pagdagdag ng VCO sa inyong dieta ay parang naglalagay kayo ng extra layer ng proteksyon laban sa sakit. Marami ding Pilipino ang gumagamit ng VCO sa balat at buhok. Kung napapansin nyo na nagiging tuyo at manipis ang inyong buhok, o kaya naman ay nagiging malambot at nagkakaroon ng mga dark spots ang inyong balat, ang VCO ay makakatulong. Ilang patak lang ng VCO na imasay sa anet ay nakakatulong magpalakas ng buhok at magpabawas ng pagkalagas. At para naman sa balat, ito ay isang natural na moisturizer na nagbibigay ng kinang at lambot. Tandaan, hindi lang ito pampaputi o pampakinis ng balat, kundi nagbibigay din ito ng proteksyon laban sa dehydration na karaniwang problema sa balat ng mga matatanda. Ang kagandahan ng VCO ay napakadali nitong hanapin at gamitin at talagang bahagi na ng ating kultura. Kung titingnan natin, ang paggamit ng VCO ay parang pagbabalik sa ating tradisyon. Isang tradisyon na ngayon ay may siyentipikong basehan sa benepisyo. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isang langis na marahil ay hindi pa pamilyar sa lahat, ngunit napakahalaga lalo na sa ating utak at memory, ang MCT oil o medium chain triglyceride oil. Bagaman kadalasan ay nagmumula ito sa niyog, mas concentrated ang MCTs dito kumpara sa regular na virgin coconut oil. Bakit ito mahalaga? Habang tumatanda tayo, isa sa pinakamalaking takot ay ang pagkawala ng memory o pagiging malilimutin. Yung tipong inakala mo na nasabi mo na ang isang bagay pero hindi pa pala, o kaya naman hirap maalala ang pangalan ng isang tao. Nakakadismaya, hindi ba? Ang MCT oil ay tinatawag ng iba bilang brain fuel dahil ang MCTs ay direktang nag-convert sa ketones na siyang paboritong pagkain ng ating utak. Kung ang ating utak ay nakakakuha ng sapat na fuel, mas magiging matalas ang ating memory, mas madali tayong makakapag-focus at mas magiging alerto ang ating isip. Imagine, parang binibigyan mo ng turbo boost ang iyong utak araw-araw. At maraming pag-aaral ang nagpapakita na ang regular na paggamit ng MCT oil ay nakakatulong sa cognitive function, lalo na sa mga taong nasa edad na at nakakaranas ng mild cognitive impairment. Hindi ito panggamot sa mga malalang kondisyon, pero malaki ang tulong nito sa pagpapanatili ng sharpness ng ating isip. Isipin nyo, kung ang inyong utak ay aktibo at malusog, mas makakayanan niyong matuto ng mga bagong bagay, mas makaka-engage kayo sa mga usapan, at mas magiging masaya ang inyong araw-araw dahil hindi kayo madalas naiinis dahil sa pagiging malilimutin. Simpleng idagdag ito sa inyong kape sa umaga o sa inyong smoothie at halos hindi nyo mararamdaman ang pagbabago sa lasa. Pero ang pagbabago sa inyong isip at enerhiya, mararamdaman nyo sa paglipas ng panahon.
Para sa mga nanay at tatay, lolo at lola na gustong manatiling aktibo at matalas ang isip, ang MCT oil ay isang malaking tulong. Hindi lang ito para sa mga atleta o young professionals, ito ay para sa lahat ng gustong maging bersyon ng kanilang sarili na mas matalino at mas alerto. Ngayon, dumako naman tayo sa langis ng avocado o avocado oil. Ang avocado ay isang prutas na napakasarap at napakayaman sa nutrients. Ngunit ang langis na galing dito ay isa ring powerhouse ng kalusugan, lalo na para sa ating balat at mga kasukasuan. Habang tumatanda tayo, isa sa mga karaniwang reklamo ay ang pananakit ng kasukasuan o arthritis. Yung tipong hirap na tayong yumuko, umakyat ng hagdan, o kaya naman sumasakit ang tuhod pagkatapos maglakad ng matagal. Ang avocado oil ay mayaman sa monounsaturated fats tulad ng oleic acid na may anti-inflammatory properties. Ibig sabihin, nakakatulong ito na bawasan ang pamamaga sa ating katawan, kabilang ng pamamaga sa ating mga kasukasuan. Kung mababawasan ang pamamaga, mababawasan din ang sakit at mas magiging maluwag ang ating galaw. Hindi ba nakakatuwa isipin na mayroong natural na paraan para guminhawa ang inyong mga kasukasuan? Mas makakalaro na kayo ng mahabang oras sa inyong mga apo o mas makakasama sa mga lakaran nang hindi masyadong nahihirapan. Bukod pa rito, ang langis ng avocado ay napakaganda rin para sa ating balat. Tulad ng olive oil, mayaman din ito sa vitamin E, potassium at iba pang nutrients na mahalaga para sa skin health. Ang regular na paggamit ng avocado oil, either sa pagkain o direkta sa balat, ay nakakatulong magpanatili ng moist at supple na balat. Ito ay natural na nagbibigay ng youthful glow at nakakatulong pagpabawas ng appearance ng fine lines at wrinkles. Isipin nyo, kung ang inyong balat ay parang pinapakain ng masustansyang pagkain, mas magiging malusog ito at mas magmumukha kayong bata. Hindi ba ang sarap sa pakiramdam na kahit may edad na ay mayroon pa ring kutis na nakakasilaw? Maaari nyo itong gamitin sa pagluluto bilang healthy alternative sa ibang cooking oils o kaya naman idiretso sa inyong balat bilang moisturizer. Ang avocado oil ay may mataas na smoke point kaya pwede rin itong gamitin sa mataas na init na pagluluto na mas pinapabuti ang nutrient retention ng inyong pagkain. Kaya sa susunod na mamimili kayo, isama nyo ng avocado oil sa inyong listahan. At sa huli ngunit hindi bababa sa kahalagaan ay ang langis ng lino o flaxseed oil. Siguro hindi ito kasing popular ng niyog o oliba sa Pilipinas, pero ang flaxseed oil ay isang nutrient powerhouse na dapat natin bigyan ng pansin, lalo na sa ating edad. Ang flaxseed oil ay isa sa pinakamayaman na plant-based sources ng omega-3 fatty acids, particular ang alpha-linolenic acid o ALA. Bakit mahalaga ang omega-3s sa ating edad? Napakahalaga ng omega-3s para sa ating puso, sa ating utak at sa pagbawas ng inflammation sa ating katawan. Alam niyo ba na ang omega-3s ay parang pampadulas sa ating mga ugat? Nakakatulong nito para maging mas flexible ang ating mga ugat at mas maging maayos ang daloy ng dugo sa ating katawan. Kung ang ating dugo ay maayos na dumadaloy, mas nakakakuha ng oxygen at nutrients ang ating puso at utak na nagreresulta sa mas mataas na enerhiya at mas matalas na isip. Bukod sa puso at utak, ang flaxseed oil ay kilala rin sa kanyang kakayahang bawasan ang inflammation sa ating katawan. Maraming sakit na nauugnay sa pagtanda tulad ng arthritis, diabetes, at maging ang ilang uri ng cardiovascular diseases ay may kaugnayan sa chronic inflammation. Ang omega-3 sa flaxseed oil ay tumutulong na labanan ang inflammation na ito, na nagbibigay daan sa mas magaan na pakiramdam at pagbawas ng sakit. Kung mas mababa ang inflammation sa inyong katawan, mas magiging masigla kayo at mas mararamdaman nyo ang pagbabalik ng inyong sigla. Para sa mga nakakaranas ng hirap sa pagdumi, ang flaxseed oil ay isa ring mild laxative at nakakatulong sa digestion. Kung ang inyong digestive system ay maayos, mas nakukuha ng inyong katawan ang nutrients mula sa pagkain at mas nagiging regular ang inyong pagdumi, na nagbibigay ng overall feeling of lightness and youthfulness. Maaari ninyo itong idagdag sa inyong mga smoothies, sa yogurt, o sa inyong oatmeal. Mahalaga na hindi ito ginagamit
sa pagluluto dahil ang init ay nakakasira sa beneficial omega-3s nito, kaya dapat ay idinadagdag ito sa mga pagkain pagkatapos maluto o sa mga cold dishes. Ang pagdagdag ng flaxseed oil sa inyong araw-araw na routine ay isang maliit na pagbabago na may malaking benepisyo na makakatulong sa inyo na maramdaman ang sigla ng pagkabata muli. Ngayon, kung ating susumahin ang lahat ng ating pinag-usapan, ang mga langis na ito, ang langis ng oliba, langis ng niyog, MCT oil, langis ng abukado, at langis ng lino, ay hindi lamang simpleng pampasarap sa ating pagkain. Sila ay mga kayamanan ng kalusugan na kayang magpabago ng ating buhay, lalo na sa ating edad. Ang langis ng oliba ay nagpoprotekta sa ating puso at nagpapaganda ng ating balat, habang ang langis ng niyog naman ay nagbibigay ng enerhiya at panlaban sa mikrobyo. Ang MCT oil ang pampatalas ng ating utak. Ang langis ng abukado ay pampaginhawa sa kasukasuan at pampasigla sa balat. At ang langis ng lino ay mayaman sa omega-3s na mahalaga sa puso at panlaban sa pamamaga. Isipin nyo, lahat ng ito ay natural at kayang bilhin sa ating mga pamilihan. Hindi ba nakakatuwa na ang sikreto sa pagbabalik ng sigla ay nasa harap lang pala natin? Ang susi sa lahat ng ito ay ang regularidad at consistency. Hindi sapat na minsan mo lang gawin. Ang pagpapanatili ng malusog na pamumuhay ay isang commitment sa ating sarili. Ito ay parang isang long-term investment para sa ating kinabukasan. Ang bawat kutsara ng langis na inyong idinadagdag sa inyong dieta ay isang hakbang patungo sa mas mahabang buhay, mas maraming enerhiya, at mas malalim na kagalakan. Hindi ito tungkol sa pagiging perfect sa lahat ng oras, kundi sa paggawa ng maliliit na pagbabago araw-araw na magbubuo ng malaking pagkakaiba sa katagalan. Ang bawat isa sa atin ay may karapatang maranasan ang ganda ng buhay sa bawat edad. Hindi ibig sabihin na kapag may edad na, ay hahayaan na lang natin ang ating sarili na mamhina. Sa katunayan, ito ang panahon para mas lalo nating pagyamanin ang ating kalusugan at kapakanan. Kaya naman, kung ako sa inyo, simulan na nating isama ang mga langis na ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Hindi nyo kailangan bumili ng lahat agad-agad. Maaari kayong magsimula sa 1 o 2 langis na sa tingin nyo ay pinakamahalaga sa inyong kasalukuyang pangangailangan at dahan-dahan itong isama sa inyong routine. Subukan nyo at tiyak ako magugulat kayo sa positibong pagbabago na mararamdaman ninyo. Ang mga testimonya ng mga taong nakaranas ng pagbabago dahil sa mga langis na ito ay patunay na totoo ang kanilang bisa. Hindi ba nakaka-inspire isipin na ang simpleng pagdaragdag ng ilang patak ng langis ay kayang magbigay ng pakiramdam na parang bumalik ka sa iyong kabataan? Yun ang tunay na milagro, hindi ba? Naaalalahan ni ba yung sinabi ko sa umpisa na may bubunyag ako sa dulo na magugulat sa inyo? Narito na. Ang pinakamalaking sikreto sa likod ng mga langis na ito at sa likod ng pakiramdam na parang bumabata ka ng 20 taon ay hindi lang ang mga bitamina o nutrients na taglay nila. Ang pinakamalaking sikreto ay ang kung paano nila tayo binibigyan ng kakayahang alagaan ang ating sarili sa pinakasimple at pinakakalikasan na paraan. Ang paggamit ng mga natural na langis na ito ay nagbibigay sa atin ng kapangyarihan na kontrolin ang ating kalusugan na hindi tayo umaasa sa mga komplikadong gamot o procedures lamang. Ito ay tungkol sa empowerment, sa kaalaman na mayroon tayong magagawa at sa pagtitiwala sa kakayahan ng kalikasan na magpagaling at magpasigla. Ang pagkakaroon ng kaalaman na ito ay nagpapabago ng ating pananaw sa pagtanda. Hindi na ito tungkol sa paghina, kundi sa pagiging mas matalino sa ating mga pagpipilian. Kaya't ibahagi nyo yung mga karanasan sa comment section sa ibaba. Nakararanas na ba kayo ng pagbabago dahil sa mga langis na ito? Anong langis ang balak nyo munang subukan? Gusto naming marinig ang inyong mga kwento at ang inyong mga tanong. Kung nagustuhan niyo ang video na ito at nakita niyo ang halaga ng impormasyong ibinahagi namin, paki-like naman ang video na ito at huwag kalimutang mag-subscribe
sa aming channel. Sa ganitong paraan, hindi nyo mamimiss ang aming mga susunod na videos na puno ng mga practical na payo para sa inyong kalusugan at kapakanan. Tandaan, ang edad ay numero lang. Ang mahalaga ay kung paano tayo mamuhay at kung gaano tayo kasigla sa bawat araw. Mamuhay tayo ng buo, ng masigla at ng masaya sa bawat yugto ng ating buhay. Mabuhay ang buhay na puno ng sigla at kagandaan. Live your best life at every age.